Busog lahat oh. Sagot ni boss oh. Wala clutch. Oo. Kung sa inyong paglakad po, naramdaman nyo na hindi nyo na po kaya, pwede naman po tayong bumalik. Pwede na kayong umuwi. Thank you. Di ba ang tarig din nun? Ba't hinihingal ka? Ang taas! Anong nangyari? Panood ako. Ha? Panood ako. Load? Pre, pa tayo umandar. Let's go. Ganda. Pink na pink ah. Hindi yata sa'yo yan eh. Hindi, akin yun. Two men wear pinks. Oo, sabagay. Yung brief. Hindi. Pink. Nakita mo pre, wala pang isang buwan ubos na yung sticker mo. Oh, ganun kabilis. Bilis, no? Active ako eh. Active din ako sa promote. Kaya nga alam ko eh. Namomonitor mo no? Let's go. Mount Samat na. Ang oras natin ay 2:40 PM. Naku, naka first gear. Yun no. Palibasa, naka-side yung motor, nag-full bar. Kanina bawas na to eh. Full bar pa rin. Ang tipid naman nito. Pregas natin. Dito. Katabi nito Shell na eh. Thank you. Salamat. Boss, thank you ha. Ano muna lang mamaya? Airdrop. Sige. Ayun, nabawasan na yung aking gauge. Tapos magpapakarga muna. Kasi pagdating sa Mount Samat, wala nang gas station to. Bote-bote na dun. Swerte mo kung may makita ka pang bote din eh. Dapat dito tayo pumila kay boss eh. Sagot niya yung gas eh. Pre full tank. Bagay, motor naman ni boss eh. Pre, motor naman niya lahat to eh. Infrared connection ko na lang. Busog lahat oh. Sagot ni boss oh. Sino may sagot? Sagot lahat ni boss. Motor niya naman lahat to eh. Pre, pa-full tank natin yun oh. 32 liters. Pag pinaandar ko sa akin, hindi na marinig eh. Yun oh. Yun oh. Yun oh. Sana ma-enjoy nila yung Mount Samat oh. Kahit medyo makulimlim oh. Lahat nga pala kami may first time experience dito sa ride namin. Silang lahat first time nilang kakain dun sa GD Rock and first time nilang pupunta sa Mount Samat. Ako naman first time kong gagamit ng Suzuki GT. Alam yung pagka merong first time lagi sa ginagawa mo, ang saya. Super, alam mo yun, curious ka. Kaya yung level of interest mo napakataas. Kasi gusto mong malaman kung ano bang meron doon at kung ano ba yung experience din sa paggamit ng bagong motor. And sa ngayon talagang talagang nag-enjoy ako. Ito nga, naiisip ko nga eh. Imbis na bumili ka ng adventure bike dahil syempre di ba kapag ka adventure bike malaki, mataas. What if ganito na lang, di ba? At least mas mababa siya, sporty yung look, and syempre number one bilang content creator, napakaganda ng tunog. Although ngayon stock lang pero naririnig natin super smooth. Tsaka ang lambot lahat, preno, clutch, cambio, suspension, and then yung power niya super okay. Kita nyo naman, pati yung mga kasama ko nagustuhan nila yung response. Hindi pa ako nakapag-try ng Ninja 1000, yung halos kahawig nito, pero sa ngayon pa lang feel ko ito na lang. Parang kayo guys, paki-comment na lang dyan kung anong masasabi nyo dito sa GT, yung the way na i-drive natin siya and yung looks niya, kung okay ba sa inyo. Sounds niya, definitely magugustuhan nyo to pagka nagpalit tayo ng exhaust. Napakalaking pasasalamat ko sa Suzuki Philippines at pinahiram nila tayo ng ganitong motor. Door to door pa, anong hinatid nila. Saan ka makakakita na magpapahiram ng motor, ihatid pa sa bahay, diba? Ito na yung kanto papuntang Mount Samat. Hindi ko expect na may ganyan na
Bago lang yun eh, lumagpas tuloy kami. Ay, ganda na suspension guys, so parang walang humps lang sa kanya. Oo, ang smooth, hindi matalim yung talbog. Ayan, natatanaw na natin yung cross ng Mount Samat. Doon tayo pupunta. Ako, ang ganda ng tunog nito pagka naka-pipe. Solid. Kung maganda sa Bataan eh, maraming nature talaga nakikita. Nung naghanap ako ng adventure bike, yung kapalit ng Multistrada ko, ni minsan hindi sumagi sa akin na kumuha ng ganito na GT or yung Ninja 1000. Pero ngayon nakapag-try ako, doon ko lang na-realize talaga okay pala talaga siya. From Tuesday to Sunday, 8 AM to 5 PM. Ayan, sa mga accepting visitor or walk-in hanggang 4 PM. So sakto tayo, alas 3 pa lang. So ito na yung bundok paakyat ng Mount Samat. At tiyak ako magugustuhan nila to. Kahit naman ako nung first time kong makyat dito, ay medyo kabado lang. Dahil may mga part dito na nanghihigop daw. Dahil pagka bumangking ka, pag ganun yung daan, so parang kang hinihigop, nag-o-overshoot ka. Gumanda na yung daan, no? Bago na yung semento. At may guhit na yung daan. Siguro mga 1.5 taon din akong hindi nabalik dito, no? Hindi ko na rin maalala kung kailan ako last pumunta dito. Pero ang ganda, di ba? Ito parang imposibleng akitin ng bike kasi sobrang tarik, no? Malakas na malakas ka na lang talaga pagka naakit mo to ng pumipid. Ayan, no? Bike friendly siya eh. May bike lane eh. Careful lang sa mga corners kasi super sharp nila, tsaka 2 lanes lang eh. Kung sa gilid ka naman dadaan, madulas yan dahil may mga damo. Ayun, oh, may rest and stop pa, oh, para sa mga nagbabike. Ganda talaga ng suspension ng motor na to. Hindi natatalbog yung tiyan ko. Oo, kita mo yung corner na yan. Dapat nakagas ka dyan. Tsaka ang lamig ng simoy ng hangin dito. Ayun, oh, dapat nakagas kang ganyan, oh. Yuhuu! Delikado lang to pagka pababa sa mga nagbabike, no? Kung hindi ka naka-upgrade yung brakes, go-overheat yung brake mo. Parang ang dali lang akitin sa big bike, ano? Pero nung naka-underbone ako noon, Muse 40 lang yung motor ko noon, medyo hirap na hirap ako dito. Ayan, oh, dito yung road na parang nangihigop eh. Dati sa Mount Samat, pwede kang mag-park sa loob. Iakit mo talaga yung motor mo hanggang dun sa pinakatuktok. Ngayon sa dami na rin ng mga turista pumupunta, siyempre iniwasan din nila yung crowded sa loob, no? So sa labas ng gate nila pinapapark yung mga motor. Tapos may bayad yung entrance. Hindi ko lang maalala kung dati kung may bayad yung entrance, no? Oo, di ba? Ako nga nag-enjoy. Sana sila nag-enjoy din. Ganda ng kalsada ngayon. Aspaltado, pantay-pantay na. Hindi tulad dati. And mukhang continuous yung construction nila dito, oh. Ayan, oh, road work ahead. Pilak lang yung kanilang bundok. Kaya pagka umaagos yan, madulas siya, maputik. So yan na, oh, may tubig-tubig, oh. Kita mo yung paahon na yan? Paano mo ibabike? Hindi pa kami ganun kalakas. Ang bala ko sana mag-park doon sa baba kung saan tayo lumiko, tapos ibabike hanggang dito. Parang imposible yata. Yan dito, ang itsura mo dito pagka nagpipidal ka, ganun ka dito, oh. Sige, ahon, ahon, ahon. Ang lamig na ng hangin dito, nagmo-moist na yung helmet ko. Para tayong nasa Baguio. Ganda ng klima. Uy, madulas, madulas. Uy, may arko. Welcome to Dusan. Ang tarik. Ito yata yung part na nanghihiko. Pwede ko na maalala kasi iba na yung road. Tsaka talagang super sikip noon. Hindi siya kagaya nito. Pinapa-road widening nila, oh, yan, oh. Sana mabalikan ko to ng tapos na yung road para malinis yung kalsada. Medyo madulas lang pagka ganyan na. Ayan na yung tarik, oh. Taas ko na yung visor kasi nagmo-moist eh.
Ayan, dito lang tayo. First gear ah. Wala, maka-adjust dito. Wala oh, wala clutch. Ah, oo. Mababaw, no? Putol agad eh. Oo. Hindi ko alam, Steven, ang gawin niya dito eh. Naka-ano na eh, naka-adjust na pa ganun eh. Dapat palabas. Kumusta pre? Kumusta yung daan? Ayos. Okay naman, nag-enjoy ka? Malamig nga. Oh, lamig, di ba? Ganda. Kasi gumagamit nila adjust dito eh. Mm. kanina eh. Wala clutch. Hindi yan, tama. Higpitan mo yan. Wala, diba? Sige. Kanina wala, diba? Oo, yan, malayo na. Kanina ganun lang eh. Kaya putol, patay-patay makina eh. Oo, tara, akit na tayo. Hindi po. Oh, from Decalidad. Oh, boss. Pwede mag-request? Sabi mo, thank you Decalidad Print Shop. Thank you, Kalidad. Kalidad pa rin sa... Oo, yan. Tapos sila walang pakialam kahit madulas eh. Banking banking eh. Eh, hindi ko naman first time dito eh. Ah, sa bagay, sa bagay. Saka di naman niya bike to eh. Ba't mo sinabi? Ayan oh. From Decalidad. Thank you po. Sabi mo muna, thank you Decalidad Print Shop. Thank you, Degalidad Print Shop. Oh, nasabi oh. ayos. Oh, okay. Dapat may tongue twister tayo minsan eh, no? Oo, no? Pinapasok nila kami dito para may orientation daw. Ayan, para kami mag... Tamo, sa dami ng upuan, watak-watak pa yan. One seat apart. Standard, one seat apart. Pre, kung nag-aaral tayo, anong pangalan ng section natin? Section B. Bakit section B? Pre, Yung matinunang konti. pre, row 1, Row 1. row 2. Mga matatalino row 1. Lahat ng bulog sa likod. Oh, ano row 1? Ano row 1? Row 4. Late ka. Eh, si ma'am, kanina pa. Classmate, late ka na naman, classmate. Oh, row 3, row 3 ka, row 3. Uy, gawin natin yan mamaya. Oy, aral na. Okay, ma'am, game. Okay po, start na po tayo. Mabuhay, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Dambana ng Kagitingan o kilala po sa tawag na Mount Samat National Shrine. Konting trivia po about sa cross. Batiin niyo po ba na ang cross na ito ay halos kasing taas na ng Statue of Liberty? Oh. Pangalawa po ito sa pinakamataas na cross sa buong mundo. May taas na 92 meters. Bakit po? Dahil 92 days ang battle na naganap dito sa Bataan. Naka-align po ito sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Luneta Park facing Mount Samat. At tanging dito po sa Mount Samat, lugar sa Pilipinas, nyo lamang makikita clearly ang rising at setting ng sun. Kung sa inyong paglakad po, naramdaman nyo na hindi nyo na po kaya, pwede naman po tayong bumalik. Pwede na kayong umuwi. Thank you. Yun. Tatak na nag-orientation na tayo. Tsaka pa shoutout ng kaya kaming event. Okay. Drag Race Pilipinas. Meron po tayong orientation. Bago ko ibigay ang sticker, pakisabi lang po, salamat Decalidad Print Shop. Salamat ni Kalidad Print Shop. Alright. Yun. Salamat, Degalidad Print Shop. Uy, marunong. Salamat, Degalidad. Sabi mo! Dahil mabulol ka, dalawa ibibigay mo. Yun, dapat. Ulit. Ano ulit? Delik. Delikado. Ito na sarapan mo. Basahin mo. Degalidad na Print Shop. Sabi ko sa vlog ko, kung sino nakakilala sa akin, bibigyan ko ng t-shirt. Oh. Eh wala pa nakakilala sa akin. Kilala mo ba ako? Opo naman, boss. Yan, oh. Ay. Yan na. Bubarin mo. Ayun yung papasukan natin guys ha. Sigurado ba kayo? Wala kayo nararamdamang masakit? Sa puso, sa baga, sa atay, paa. Walang rayuma? Pre, alam mo ibig sabihin nito? Pre, alam mo ibig sabihin nito? Pag maglalakad, nakaganon. Yan ang ibig sabihin yan ha. Sabi ni Riday niya yung Ano ba? Pag ganyan? Okay. Ang lagay, ganun na lang ba? Ano? Tawa ka lang. Brad, wala Brad. Sumunod ka. Nasa orientation yan. Ano ulit ang signage na to? Ganon. Tapos, Ganyan. okay, go. Yan, graduate ka na. Ganyan. Oh, Ganyan yan. oh, lakad. Yan. Normal lang kung lumakas. Ay, lugi. Wala, lampas na tayo. Lugi. Hindi, follow the leader na lang. Follow the leader. Game. Oh, Yun, oh. Tapos, lakad. Kumpuit. Okay, lakad na. Lawit mo yung puwit mo. Yan. Oh, yan. Okay, let's go. So, ito po yung barrel na ginamit no war. Okay. Parang ang humble mo dyan. Bumait ah. Hindi ganyan yung ginawa mo kanina. Tingnan lang ako sa musalita. Delikado nga oh. Yup. Alam mo yung region nasa Pero kung bike, Baguio tayo? Oh.
Yung inakyat natin yung nag-photoshoot tayo dati. Oo. Di ba ang tarik din nun? Ba't hinihingal ka? May post eh. Oo. May pose eh. May checkpoint eh. Ano ka, nag-e-edit? Mali. Ano ka ba bawal? Hindi, syempre tauhan yan dito eh. O, ito na kami sa paanan ng cross. 92 meters daw yung taas, pero sarado daw yung elevator eh. So sayang. Pag dinapitan mo, ang taas oh. Hakalula oh. Tapos for rehabilitation na siya. At kung makikita nyo dun sa side, meron siyang crack. Ibinao ng Ang taas! Woo! Ito, pababa na kami. Mas madali pagpababa kasi walang bigat sa legs namin. Yun, kaso pa X nga lang oh. Ito na, dito na kami sa baba. Ayun, doon kami galing oh. Pero ang laki nito pag sumabog nga no. Ang lawak dito, may grandstand pa oh. Yun oh. Yan ang magandang shot oh. Ito talaga yung maganda dyan eh, yung may hagdan na ganyan. Oo, sipin mo, galing kami doon sa taas oh. Mas kumpleto sana kung nakakit doon eh. Pero next time, pag natapos yung renovation. Baba ulit. Diba? Okay nga no. Instead na adventure bike, okay to diba? Pogi po. Tsaka napaka-modern ng design niya. May nilabas ang Suzuki noon, Katana naman. Pero mas futuristic yung dating nito, tsaka patulis talaga siya oh. Yung design, yung kulay, very attractive. Tapos yung side mirror okay naman. Ganda pa ng view ng side mirror oh. Ang laki kay puga ng motor eh no. Hop, hop. Yeah. Ayan, puro relax na yung andar ng motor ngayon dahil puro pababa. At dahil di cambio ang motor natin, first gear or second gear lang. Sabi naman nila, yun, talagang nagustuhan nila yung lugar at happy naman ako. Next time na lang yung mali ko. Nagmamadali kasi si boss, may susunduin sa airport. Medyo mabuhangin lang dito sa mga gustong pumunta ha. Careful lang sa mga kurbada. At syempre sa mga kasalubong. Dito naman sa paggamit natin ng motor, hindi naman tayo nag-in-depth review. Ako kasi pagka nagre-review ng motor, gusto ko yung point of view ko lang. Ayoko yung masyadong proper kasi kung tutusin, hindi ko naman tinatanong kung ilan yung torque. Basta pagka nagamit ko at nagustuhan ko yung lakas, okay na ako dun. Okay din yung alam mo siya, pero kahit sabihin mong for example 200 horsepower, gaano ba kalakas ang 200 horsepower? At hindi porke 200 horsepower halimbawa ganun na yung speed ka guys. Depende pa rin sa disenyo at bigat ng rider. Under 1 million lamang ang presyo niya. Ang katapat nito sa presyo at sa comfort is yung Tracer 9 GT. So same sila ng GT no? Bakit kaya GT? Ano kaya meaning ng GT ano? Tutusin no? Yung mga nagastos ko dun sa Raider ko, makakabili na ako ng brand yung ganito. Halos same lang sila ng laki ng Kawasaki H2, yung hiniram natin na puti. Pero mas gusto ko to, mas malambot, mas friendly gamitin. Yun, nasa highway na tayo. Dito medyo nawala ni lamig no? Alright guys, sana nag-enjoy kayo sa trip namin. At maraming salamat sa tumapos ng aking video. At kung nakarating ka hanggang dito, alam mo na, hashtag Great for Speed lang yan. Alright guys, see you next vlog. Great for Speed. Anong nangyari? Panood ako. Ha? Panood ako. Ha? Load? Nahanap na nila. Ako? Ano na doon na una. Sabi nga yung naka-blue. Sabi ko, Ha? ano yung sticker sa amin? Okay. Ayun, lagi sila. Wala, nandun sila eh. Hindi ako makalabas eh. Sticker mo. Ha? Hindi ng sticker mo yung... Paano? Babalik ako. Nagka-picture lang boss. Hey. Akala namin, inuli ka eh. Pre, ba't ayaw mandar? La, ayaw mandar. Ayun.